Netong nakaraan mga tropa, meron akong customer, gusto niya sa akin magpagawa ng Christmas greeting card. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung itsura ng Christmas greeting card, eto yung idinidikit dun sa mga regalo na ibibigay ninyo kung kanino siya ibibigay at kung kanino siya nanggaling. Yung nakalagay na parang tag, as in tag talaga siya sa mga regalo ninyo. And dito sa tutorial na to, ituturo ko sa inyo kung papaano mag-print, saan maghahanap ng template, kung papaano mag-print ng back-to-back, at kung anong materials yung gagamitin. At isi-share ko rin sa inyo kung magkano yung singilan natin ng ganitong printing. At inuulit ko mga tropa ha, nasa sa inyo na yan kung gagayahin nyo yung singilan ko at magkaiba naman tayo ng location, magkaiba tayo ng mga materials na ginagamit, and iba yung ink na ginagamit natin, and iba-iba yung mga printer natin. So simulan natin sa materials na ginagamit. Kapag magpiprint kayo or gagawa kayo ng Christmas greeting card or kahit na ano pang kaganapan na para dyan sa inyong mga greeting card, halimbawa sabihin natin birthdays or binyag na kahit na ano, ang gagamitin ninyo dyan ay kung ano yung available sa inyo na makapal na papel at kung ano yung pwede sa mga printer ninyo. Dito sa printer ko Epson 805, pwede akong gumamit dito ng QUAF na double-sided na mga photo paper at syempre 300 GSM. And kung inyong mga printer hindi kaya ng mga 300 GSM, ay highly recommend na kahit at least 250 GSM or 220 GSM. Subukan ninyo kasi kailangan talaga dyan medyo makakapal. And depende rin pala yan sa mga customer ninyo kung gusto ng customer ninyo makapal or manipis. Tanungin nyo siya. Pero ako preferred ko talaga dyan mga tropa yung makakapal talaga. Anyway, ang ginagamit ko nga pala eto QUAF na brand at eto naman yung calling card din na QUAF. Nasa sa inyo kung ganito yung gagamitin ninyo. At when it comes sa singilan, ako sinisingil ko sila 5 piso yung isang peraso. Parang umaabot na rin ng 50 pesos isang print back to back. Nasa sa ganyan, 'di ba? So nasa sa inyo kung gagayahin nyo yung presyuan na yon, and inuulit ko magkakaiba tayo ng mga diskarte. Ako minimum ko dito mga tropa kahit na 5 pad. I mean 5 sheet, 'di ba? So lalabas kapag ka nagpa-print siya sa akin 250 yung total, and pumapatak 5 piso yung pinaka isang peraso na print na back to back. So ganun lang. So kung saan naman tayo maghahanap ng pinaka template, wag nyo nang pahirapan pa yung sarili ninyo. Gumamit kayo ng Canva. Mura lang naman yung mga Canva. Meron namang mga nagtitinda dyan ng mga Canva Pro kung saan-saan. And kung gusto nyong mag-avail sa akin ng Canva, message nyo lang ako. Napaka-powerful na itong Canva. Sobra. Lahat na ng template nandito na. Pwede mo pa siyang i-edit. Kung nakikita ninyo mga tropa, eto yung ginawa kong design. Hindi ko naman siya totally ginawa na design kasi templated na siya. Kaya mas mapapadali yung pagpiprint natin. And when it comes naman sa design, yung customer ko kasi, suki ko na yon. Hindi ko na siya siningil dun sa pinaka template. Pwede nyo pang singilin to, mag-additional kayo ng 100 or 50, di ba? Kasi yung customer ko, gusto niya iba-iba yung design, iba-iba yung per peraso. So, dahil suki ko na nga yung customer ko na yun, hindi ko na siya siningil doon. Anyway, ganito lang yung gagawin ninyo. Dito sa Canva, i-click ninyo tong template and i-type na ninyo dito, Christmas greeting card. And i-hit nyo yung enter. Ang dami nang lalabas dito. When it comes naman sa sukat, kung nag-aalangan kayo sa mga sukat, gumawa na kayo mismo ng pinakasukat. So, papaano ang gagawin natin? Mag-open muna ulit tayo ng another Canva. And syempre, A4 size yung pagpiprintan natin. Click lang natin yung create. Hanapin nyo lang dito, A4, na naka-portrait, yung nakatayo. Ayan, document, portrait na A4. Click nyo lang yan. And eto na yung pinakapapel natin. So pagkakasyahin natin dito yung 10 peraso para syempre sulit na sulit. At mga tropa, eto maraming hindi nakakaalam neto kung ano yung sukat ng PVC die cutter. So eto, kakailanganin pa pala natin neto, PVC die cutter. Pero ito ay optional lang para mapadali lang yung trabaho ninyo. Pero kung wala kayo neto, hindi nyo pa afford,
kahit na i-manual nyo lang, okay na yun. Gumamit lang kayo ng gunting, matalim na gunting, or kung meron kayong manual cutter, okay na rin yun. Pero kung gumagamit kayo ng ganito, ituturo ko yung pinakasukat neto sa inches mga tropa. Yung pinaka-height niya, 2.165. And yung pinaka-lapad niya, 3.396. Ganon yung pinakasukat niya mga tropa. So dahil sa Canva ang ginagamit dito ay centimeter, i-convert natin yung 2165 at yung 3396 sa centimeter. So una natin gagawin pala dito, punta muna kayo ng elements, i-type ninyo dito rectangle. Dito sa vlogs na to, matututunan ninyo kung papaano rin mag-print ng back-to-back. At halimbawa, nagpiprint din kayo ng mga calling card, matututunan nyo rin yan. So kapag na-type nyo na tong rectangle, hanapin nyo yung frames. Ayan. And humanap kayo dito ng pwede ninyong ma-edit. Sabihin na natin na eto. Ano ba yung ibig kong sabihin na pwedeng ma-edit? Yung nagagalaw-galaw mo siya ng ganyan. I-click ninyo yung position. Tapos dito, kung makikita ninyo, no, yung height at yung width, 'di ba? So i-edit na natin 'to. Convert muna natin inches to cm. I-type natin dito yung 2.165. Ito yung katumbas niya sa centimeter. I-paste nyo lang 'to dito sa pinaka-height niya. And dun sa pinaka-width, 3.396. Copy nyo lang tong cm and i-paste ninyo dito sa lapad. And enter nyo. So, eto na mga tropa, yung pagkakasyahin nyo dito. So, ang gagawin nyo dito, gawa lang kayo ng 10. Ganyan. Tapos, copy nyo dito. Tapos, highlight nyo ulit to. Yung tipong hindi siya magdidikit-dikit kasi ikakat pa rin naman natin yan mamaya. Ayan. So, isa pa. Diskartehan nyo na lang to mga tropa ha. So, ayan, meron na tayong nagawa na 10. At dito mga tropa, iba-back to back natin siya. So para hindi magkaiba yung pinaka-template natin at magpantay talaga, pipindutin nyo lang tong duplicate page. Matagal ko lang tinuro sa inyo to, uulitin ko na lang. Ito yung technique din, isa sa mga technique para maapag back-to-back printing kayo. Matagal ko lang tinuro to, uulit-ulitin pa lang natin kasi sobrang dami na ring mga bagong nanonood sa atin. So inuulit ko din, yung sukat neto ay eto na yung sukat ng pinaka-die cutter natin. So simulan na natin yung pag-design at para malaman nyo na rin kung papaano yung pagba-back-to-back printing. So hanap lang kayo dito ng mga trip ninyo, ng mga design. So kung walang mga nakalagay na to or from, i-edit na lang ninyo kasi pwede nyo naman yan ma-edit. So eto, customize nyo lang yan. Walang magagalit sa inyo dito kahit na i-edit nyo tong mga to. Magsawa kayo kaka-edit. So eto, click lang natin yan. Tapos walang nakalagay na to at from. So lagyan natin, walang problema yan. So eto, sabihin na natin 2, 'di ba? So minsan ayaw natin na ipaalam kung kanino siya nanggaling, okay na lang yung ganyan kasi yung customer ko ganyan yung ginawa, walang from. So kung kayo gusto nyo may from, lagyan nyo lang yan. Pwede nyo tong i-copy paste mga tropa ha. Ang pag-copy, Ctrl C tapos Ctrl B, ayan. Tapos edit nyo lang to from, 'di ba? So ganyan na. So papaano naman yung pinakalikod? So edit nyo lang ulit to. Sabihin na natin na tanggalin natin to. Kahit na ganyan lang yung sa pinakalikod niya, diskartehan nyo lang talaga. Ayan, medyo i-center nyo lang to para hindi naman awkward na walang pinaka nasa likod, 'di ba? Mas maganda na back to back yung mga ganitong printing. So next natin na gagawin dito, ida-download natin siya as picture or PNG. Ayan, page 1, download natin. And next natin na i-download yung page number 2. So once na ma-download na natin parehas yan, eto na yung technique or strategy para makapag-print kayo talaga ng back-to-back at yung tipong sobrang dami nyo na design. Inuulit ko, no? Eto yung letter A and eto naman yung letter B. At eto yung letter A at eto yung letter B. Pero dito sa pangalawang page, eto na yung magiging letter A at eto yung magiging letter B. So ano yung pinaka-ibig sabihin ko nun? Ganito. So i-upload natin to, yung pinaka-design natin dito sa ating Canva. Ida-drag natin yan dito. Eto ay hindi to perfect mga tropa ha, para lang hindi siya tumagal. Kasi meron na akong nagawang design at ipapakita ko sa inyo yan mamaya. So eto yung front page, eto yung letter A.
At eto naman yung letter A dito sa page 2. So ang ilalagay natin dito, eto, ganyan ang mangyayari kapag multiple design back-to-back printing. So dito sa pinakasukat, ayusin nyo na lang kung hindi siya eksakto, medyo i-expand nyo lang siya. Alisin nyo na yung border. Ayan o, kung mayroon siyang border, i-double click nyo lang siya, tapos i-expand nyo. Ayan o, para wala yung pinaka-border niya. Agaya nito, expand nyo lang siya. Ayan, di ba? Wala na yung pinaka-border para maganda siyang tignan. And ipapakita ko sa inyo kung ano yung nagawa ko na design para hindi na humaba yung vlogs natin, kasi ipapakita ko pa sa inyo to para sa printing. And alam ko napaka-importante no na para makapag back to back kayo at talagang eksakto. So hanapin ko lang yung pinaka nagawa kong design kagabi, parang eto. So kung nakikita ninyo mga tropa, ito yung pinaka A at ito yung B. Pero dito sa page 2, ito na yung letter A at ito na yung letter B. So ibig kong sabihin, ito ay partner neto. Basta lahat ng nasa dito, ang partner niya yung nasa dito sa kanan. Gets? So ito, dito yan, ito, dito. So eto, dito yan sa pangatlo, and eto naman yung nasa kanan, nandito yan sa kaliwa. So ano yung ibig kong sabihin yan mga tropa? Mamaya i-explain ko sa inyo kapag magpiprint na tayo. Pero ang next ninyo na gagawin kapag ka nakapag-design na kayo ng ganito, make sure hindi magagalaw yung pinaka-design ninyo. So papaano yung magagalaw? Yung nagaganyan no, yung na sasaliwa-saliwa, kasi hindi yan magpapantay. Basta kung ano yung pinaka-design nyo nung una, ayun na yung gagawin ninyo or gagamitin ninyo. Mag-ingat lang kayo sa mga galaw or movements or unwanted movements na nagagawa ng inyong mga mouse or ng mga kamay ninyo, 'di ba? So next natin, click nyo lang tong share, tapos download natin siya as PDF. Mas maganda kasi kapag PDF, hindi na nababago yung pinaka-setup niya. So, kung kayo ay naka-pro dito sa Canva, I mean kung meron kayong subscription na Canva Pro, mas maganda na i-save nyo siya as PDF na naka-ready to print as CMYK. Mas maganda talaga yan. Tapos, i-click na ninyo dito yung download. And next natin, buksan lang natin tong pinaka-printer natin and i-explain ko sa inyo kung bakit ganito yung ating senaryo. So, 2 page siya, pero sa isang papel lang natin siya ipiprint na A4. So, eto na yung pinaka-design natin. Download lang natin. So, ano pang inaantay natin? Lipat lang tayo dun sa kabilang camera para matutunan na ninyo kung paano siya ipiprint. So, kung gumagamit kayo ng pigment ink, i-set up na lang ninyo to kung ano yung mga color correction ninyo. Pero dahil sample lang yung gagawin natin, standard printing lang yung gagawin natin dito. Ganyan lang. Naka A4 lang siya. Tapos, current page lang muna yung ipiprint natin. Tapos, next na natin yung pinaka second page once na lumabas na etong pinaka piprint natin. So, move forward muna tayo dun sa kabila para maipakita ko sa inyo. So, wala tayong ibang gagawin dito kundi i-click lang yung print. So, dahil sample lang yung gagawin natin mga tropa, sa A4 ko lang siya ipiprint na bond paper. So, nakalagay na doon yung bond paper, wala na tayong ibang gagawin kundi i-click yung print. Antayin lang natin siyang mag-print, ayan. At ituturo ko sa inyo kung papaano yung gagawin once na lumabas na to. Kung papaano natin siya ipe-perfect na back to back. Tandaan nyo mga tropa ha, pansinin nyo yung paglabas niya. Ganito yung paglabas niya. Diba? So, dun sa pinaka-design natin, ganito yung pinaka-itsura niya. Ganyan. Dun sa pinaka-design natin, yung letter A, yung puti, yung letter B, yung kulay green. So, lumabas siya sa printer natin, ganito. So, ang gagawin natin dyan, para magpantay or magtugma yung back-to-back printing niya, i-flip lang natin siya pag ganito. 'Di ba? So, nagigets nyo? Yung letter A, ayun na yung letter B. 'Di ba? So, kung hindi nyo nagigets yung logic, ipapakita ko sa inyo, mamaya explain ko, once na ma-print natin to. So, pinlift ko lang siya mga tropa, or sa Tagalog, binaliktad ko lang siya. Ganito lumabas yung print, i-flip nyo lang ng ganito, tapos ilagay nyo na dun sa pinaka-printer natin.
Bond paper lang yung pinagprintan ko mga tropa para sample lang. Ang pinaka-importante rin na tip, yung sa pinaka-lock niya, dapat talagang nakalock yung as in pagka A4 niya. Kasi kung hindi nakalock ng maigi, dun sa pinakalikod, yung kulay blue, hindi talaga siya magpapantay mga tropa ko. Yun talaga yung magiging problema nyo. So, ayan, aayusin ko lang para saktong-sakto yung pagkaka-print natin. So, next na natin na ipiprint yung page 2 dun sa ating computer. Punta lang kayo dito sa pinaka-page 2, tapos Control P, and pindutin nyo lang tong current. And eto na yung ipiprint nyan, yung page 2 lang, and i-click nyo na yung print. So, antayin na lang natin na lumabas yung pinaka-papel natin. Again, sa pag-print ng mga ganito mga tropa ha, kailangan makapal yung pagpiprintan ninyo para okay na okay. Or depende sa mga customer ninyo kung ano yung mas gusto nila. 'Di ba? So ayan, kung sisipatin ninyo, pantay na pantay yan. At kung ano yung design, ayun yung nakuha. Pantay na pantay talaga yan, 100%. Subok na subok ko na yan. Matagal ko nang sinishare to sa inyo. Inuulit-ulit lang natin. So, balik tayo dun sa pinaka-computer natin. So, explain ko lang sa inyo yung pinaka-design natin, kung bakit natin siya piniflip, at kung bakit ko sinasabi sa inyo yung part 1, I mean yung A tsaka B. Kasi ganito mga tropa, no? So, inuulit ko mga tropa para hindi kayo malito at sa mga confused pa dyan. Ito yung letter A. Ito naman yung letter B. Ayan. Ito sa design natin, nakikita nyo naman sa screen. Ganyan siya, di ba? And ang itsura niya, ganito. Kapag lumabas siya sa printer natin, ganito ang mangyayari. As in, ganyan. Nakaharap sa'yo yung pinakaunang piniprint. So, next natin na gagawin, dun sa letter B, I mean sa page 2, na which is eto na yung letter B. At eto na yung letter A. Kasi if i-flip natin yan, bali ang mangyayari, ganito yan sa pinaka-design. 'Di ba? So, kasi kapag lalabas yan sa pinaka-printer natin, ganito ang itsura niyan. So, eto na yung letter B. Eto na yung letter A. 'Di ba? Ganyan siya. So, sa design, ganito. Para magtugma, letter A at letter A. Ayan. Letter B at letter B. Ayan, magkapantay siya. As in, eksaktong-eksakto talaga to. Kahit nasukatin nyo pa to, walang tatagos dyan. I mean, saktong-sakto talaga yan. Medyo sablay lang yung printer natin dahil hindi tayo nakapag head clean. So, kitang-kita nyo naman, di ba? Eksaktong-eksakto. Para sa mga nahihirapan na mag back-to-back printing, ganyan lang yung gawin ninyo. Matagal ko na tong tinuturo, paulit-ulit na lang, pero syempre para sa mga bago. So, ganyan na yung gagawin natin. So, next clip natin, eto naman yung pagda-die cut. So, napakadali na lang nun. So, pwede nyo nang i-skip yon. Pero, syempre, dito sa vlogs natin, ipapakita ko na lang din. Kung gumagamit nga pala kayo ng die cutter na kagaya netong sa akin, kung napapansin nyo mga tropa, talagang kinakalawang siya, hindi siya maiiwasan. Lalong-lalo na dito sa location namin na talagang mataas yung humidity. And lagi pa ditong binabaha. Kaya naman makikita ninyo, talagang nagkakaroon siya ng mga rusting. Kaya kailangan meron din kayo dito na tinatawag na WD, or every time na magkakat kayo dito, lagyan nyo ng pinaka-protection or gumamit kayo ng scratch. Kagaya dito sa video na to, ginagamitan ko siya ng scratch paper para yung pinakalikod ay hindi ma-damage or hindi magkaroon ng pinakakalawang. At eto na yung mga pinaka-finished product natin. Talagang saktong-sakto yung pagkat niyan. 50 pesos ko nga pala siningil yung customer ko dito. And para mabilis na lang na binidyohan ko, inuna ko munang kinat yung pinakaunang sheet. Pero may minimum akong singil dito, 5 sheet yung pinagprintan niyan. And siningil ko siya total ng 250. Yung sa design, pinri ko na lang yon. Kung gusto nyong singilin sa design, kayo na yung bahalang mag-adjust kung magkakano
yung pagkakasingil nyo sa design. Pero lagi kong sinasabi, dapat laging merong minimum order. At sa mga gustong mag-avail ng template natin na to, message lang kayo sa ating Facebook page. At lagi kong sinasabi, research is the key at huwag na huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo sa mundo.